Ano mga ka-anime? Sa video na to, i-recap natin ang One Punch Man Season 3, compressed version mula Episode 1 hanggang Episode 3. Ito na rin ang pinakabagong episode ng series, kaya siguraduhin mong mapanood mo lahat. Kung gusto mong tumalon diretso sa paborito mong part, i-click mo lang ang timestamp sa description o sa comment section. Kaya umanda ka na, umupo ng comfortable, at panuorin natin kung paano muling nagpakitang gilas ang ating kalbong bayani. Ang pinakamalakas sa lahat, Saitama. Tulad ng nakita natin sa nakaraang season, may emergency meeting ang Hero Association pagkatapos ng pag-atake ng Monster Association. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Elder Centipede, yung napabagsak ni Saitama sa isang suntok. Pero gaya ng dati, may duda ang association na baka si King ang may gawa, syempre, biro lang si King. Sinusunod din nila ang usapan tungkol kay Silver Fang, Bang, kasi hindi niya nahuli si Garo, at natatakot sila na kung tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Garo sa mga hero, magiging malaking problema to para sa association. Hindi na natin maituturing na tao si Garo, isa na siyang monster ngayon. Kaya pinag-iisipan nila na once makita siya ulit, ay declare siyang dragon level threat at magpalabas ng emergency alert para mapigilan siya. May ilan sa meeting na hindi pabor dito, puro confident sila na kayang pigilin ni S-Class si Garo. Pero alam ni Watcher, si Sitch nga, na kayang magdulot ni Garo ng malaking pinsala kahit sa S-Class. Nakakalungkot nga na hindi napatay ni Silver Fang si Garo, pero napinsala niya ng malaki si Garo, ibig sabihin, hindi na makakatim ang huli sa Monster Association. Pwede na yan ituring na isang panalo. May isang miyembro ng Hero Association na nagmumungkahi na tawagin si Blast, ang top S-Class na hindi pa lumalabas, dahil kinidnap ang anak ng sponsor na si Norinky at kakaunti na lang ang oras, isang araw na ang lumipas sa 3 araw. Pero tumututol si Sitch, si Blast kasi gumagawa ng hero work ayon sa gusto niya. Hindi siya sinusugo ng kahit sino at sekreto ang identity niya. Siya lang ang magdedesisyon kung lalabas ba kapag kailangan siya ng sangkatauhan. Nagpapakita naman ng determinasyon si Norinky, winuwagayway niya na ililigtas ng association ang anak niya. Pinapaniwala siya ni Zack Inger, ang commander ng rescue team, na gagawin nila ang lahat para maibalik ang bata. Tinawag para sa operasyon sina Tatsumaki, Tornado of Terror, Pig God, at Super Alloy Dark Shine. Tinanong ni Tatsumaki kung nasaan ang hideout ng Monster Association. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ni Child Emperor ang lokasyon. Inaakala nilang nasa ghost town ng City Z ang hideout, so muntik na nilang bombahin, pero hindi pwede dahil nandoon pa ang anak ni Norinky. Ikinwento nila na nagsolo ang Drive Knight sa paghahanap dahil sobrang tiwala siya sa sarili. Ngayon, nawawala na siya at hindi matrace ng Hero Association. Kaya gustong atakihin agad ni Tatsumaki ang Monster Association, pero pinapahintulutan siya ni Sitch na maghintay muna para magsama-sama ang buong team. Sumama rin sa team ang Atomic Samurai. Makikita natin siya at ang grupo niya na naghahanap ng hideout sa mga bundok at kuweba. Sabi ni Super Alloy Darkshine na yung hideout daw ay nasa ghost town, kaya pinapahinga muna ni Atomic Samurai ang mga kasama niya para mag-prepare sa labanan. Dumating doon si Puri Puri Prisoner, Class 1 Hero, na pinakawalan ng Warden, at iinis agad dahil sinasabihan siyang huwag magkunwaring picnic, at seryosong banta ang sitwasyon. Nagmamataas siya at sinasabing hinding-hindi siya magpapatalo, naabala ang concert niya ng mga monster, at babawiin niya yun. Nagkakagulo ang usapan, at halos magtalo si Atomic Samurai dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa kakayahan ng iba. Nang mag-inspeksyon ng Warden sa mga preso, ipinaliwanag niya na may isang cat-like monster na umatake sa bilangguan noon, maraming prisoners at officers ang namatay, kaya hiniling niyang tumulong ang mga preso bilang hero para makabawi at mabawi ang dugo ng nasawi. Nag-consent si Puri Puri Prisoner at bago umalis, binigyan siya ng isang preso ng isang simpleng sweater bilang regalo, natuwa siya doon. Pabalik tayo kay Child Emperor, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng hideout ng Monster Association. Pinapalayas niya muna ang lahat sa loob ng lugar para makausap siya ng masinsinan si Drive Knight. Tinanong niya si Drive Knight kung bakit hanggang ngayon hindi nila ibinibigay ang lokasyon, sigurado siyang dapat natagpuan na ni Drive Knight ang hideout.
Sumagot si Drive Knight na hindi niya sinasabi ang detalye dahil baka pumunta silang lahat at mamatay kasama ng bata. Inalok naman siyang sumama para mas maprotektahan ang rescue operation. Ano ka ba? Bakit parang natatakot ka? Nasira ba ang mental body mo? Anong klaseng halimaw ang nakalaban mo? Hindi siya basta-bastang halimaw, siya si Monster King Orochi. Sinira niya ang katawan ko sa isang suntok lang, pati ang self-destruction device ko, na-disable din niya. Hindi ako natatakot sa Monster Association. Ang kinatatakutan ko ay ang mga ibang puwersa na naghihintay lang na kami na ang sangkatauhan para sakupin tayo. Kaya tandaan mo, huwag kang basta magtitiwala kanino man. Itago mo ang lakas mo, at gamitin mo yun sa tamang oras. Dahil nawalan na ng tiwala si Narinki sa Hero Association, pinasuot niya sa sariling security force ang mga special battle suits, na halos kapantay na ng mga professional hero ang lakas. Ipinadala niya sila para sagipin ang kanyang anak. Samantala, si Zombie Man ay nag-iimbestiga sa City Z para hanapin ang hideout ng Monster Association. Habang si Blizzard, Fubuki, naman ay papunta sa bahay ni Saitama, dahil winasak ng kapatid niyang si Tornado, Tatsumaki, ang sariling base niya. Kaya pumunta siya doon para makipag-meeting. Pagdating niya, nadatnan niya sina King, Genos, Saitama, Silver Fang, at Deathwing. Kalmado lang silang lahat, parang walang nangyayari sa labas. Naguguluhan tuloy si Blizzard. Tinanong siya ni Saitama, anong ginagawa mo rito? Naiinis si Blizzard at sinabing, seryoso ka ba? Emergency to, wasak ang buong team ko. Sobrang delikado na ang Monster Association at nandito ka lang naglalaro ng game. Alam mo ba kung gaano kalala na sa labas? Pero hindi apektado si Saitama. Tumagilid lang siya at tumulag. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Genos at ipinaliwanag kay Blizzard na galing sila sa isang matinding laban at nagpapahinga lang para sa susunod na round. Unti-unting naiintindihan ni Blizzard ang sitwasyon ng lahat. Pero napansin niya, si Saitama, walang kahit gasgas. Paano, sa ganitong kagulong panahon, kalmado pa rin siya? Naisip ni Blizzard na baka tinatago lang ni Saitama ang takot niya. Kaya tinanong niya ito ng direkta, pero parang wala lang kay Saitama. Chill pa rin. Dahil doon, nainis si Blizzard at sinabihan siyang magdaos ng strategy meeting. Doon niya nalaman na sirang-sira na pala ang mga transmitters nila, kaya wala silang alam sa nangyayari sa Hero Association. Ibinahagi ni Blizzard na nagsisimula na ang labanan sa Monster Association, at base sa mga report, halos lahat ng hero ay sugatan na. Sa totoo lang, silang dalawa lang daw ni Saitama ang nasa kondisyon para lumaban, at si King. Well, nag-iisip na kung paano tatakas. Kaya inaya ni Blizzard si Saitama na makipag-team up. Ipinaliwanag niya na kung tutulong ngayon ang mga B-class heroes sa association, makakakuha sila ng magandang reputation sa future evaluations. Kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga halimaw. Si Silver Fang naman ay may kaba, baka makipagsanib si Garo sa mga halimaw. Narinig na rin ni Saitama ang tungkol sa Hero Hunter na yun. Pero ang ikinainis niya, hindi siya ginawang target ni Garo. Feeling niya, baka dahil lang sa hero name niyang Cape Baldy. Kaya sinuot niya agad ang kanyang cape, determinado na hanapin si Garo at ipakita rito kung sino ang mas malakas. Siyempre, habang bibili na rin ng gulay pauwi, naiwan na naman si Blizzard mag-isa, at hindi pa rin niya napasama si Saitama at ang grupo niya sa Fubuki Gang. Samantala, nagigising si Garo. Tinakpan na ng mga halimaw ang mga sugat niya. May iniwang sulat si Gyoro, sinasabihan siyang manatili muna sa silid dahil masyado pa siyang sugatan. Kapag lumabas daw siya ngayon, baka madakip siya ng mga hero. Pero binaliwala lang ni Garo ang babala, nagbihis, at lumabas. Paglabas niya, nagtataka siya kung nasaan siya. Sinundan niya ang liwanag hanggang sa mapunta siya sa lugar kung saan bihag na ng mga halimaw ang special rescue team ni Narinki. Nakikita niyang nagmamakaawa ang mga ito, pero walang halimaw ang may balak magpatawad. May mga halimaw pang ang nanunood, aliw na aliw sa eksena. Biglang dumating ang bagong halimaw, si Machine God G5. Isang demon-level threat, siya rin pala ang dahilan kung bakit nahuli ang team ni Narinki. Doon napagtanto ni Gyoro na galing sa isang ibang organisasyon si G5, pero ayaw nitong sabihin kung alin. Kaya hindi na siya nang ulit at gamit ang telepathy, sinabi niyang manatiling kalmado si Garo.
Ipinahayag ni G5 na ang mga suot ng mga tao, ang combat suits, ay sobrang mahalaga at hindi basta-basta magagamit ng iba. Pero kung may iwan nilang buhay ang mga nakasuot nito, pwede nilang gamitin ang mga iyon bilang mga pawn. Nagustuhan ni Gyoro ang ideyang yun. May isa pang halimaw, si Dues, na nagboluntaryong sanayin ang mga ito. May kakayahan siyang mind control, kaya ginamit niya ang kanyang letigo para gawing mga alipin ang mga ito. Pagdating ni Garo, alam na ng lahat ng halimaw kung sino siya. Naroon din si Orochi, pero hindi alam ni Garo kung sino siya talaga. Tinanong niya si Gyoro kung bakit siya dinala roon. At doon nagsisimula ang susunod na yugto ng kwento. Ang paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga demon-level threats. Konti na lang ang mga monster na natira sa itaas, mas mababa pa sa 30, at kahit ganoon, may pag-asa pa tayong manalo sa laban na to. Ang pinakakailangan natin ngayon ay pagkakaisa at isang leader. Kaya gusto kong ikaw ang maging leader at tulungan mo akong pamunuan sila. Matagal ko nang hinahanap ang isang tao na may matinding galit sa mga hero, at sa tingin ko, ikaw ang perpektong kandidato. Bukod pa riyan, kung paano mo hinarap ang mga S-class hero, grabe, nakakabilib talaga. Pero may isang kondisyon mula sa aming master, si Orochi. Kailangan mo munang patunayan na tunay kang monster. Nagtanong si Garo kung paano niya mapapatunayan yun. Kaya ipinaliwanag ni Orochi na kailangan niyang dalhin ang ulo ng isang hero sa loob ng isang araw. Doon sinabi ni Garo na napatay na raw niya si Silver Fang. Pero agad siyang sinabihan ni Phoenix Man na buhay pa sina Silver Fang at ang kasama nito. Dahil doon, umalis si Garo sa lugar. Pagkaalis niya, nagpadala si Gyoro ng 2 demon-level threat monsters para habulin siya. Samantala, nag-uusap sina Tempest Wind at Hellfire Flame tungkol sa sitwasyon ni Garo. Wala pa rin silang balita tungkol kay Sonic, dahil binigyan nila ito ng monster cells para maging monster din. Sa isip nila, baka patay na si Sonic. Pero sa totoo lang, buhay na buhay si Sonic. Dahil kinain niya ang monster cells, sobrang sumakit lang ang tiyan niya, literal na food poison siya. Pero ngayong okay na siya, nararamdaman na niya ang monster energy sa loob ng katawan niya. Kaya nagpasya siya, mas mahigit simula ngayon, hindi ko na palalampasin si Saitama. Ngayon, nagising na si Garo. At inutusan siya ni Monster King Orochi na magdala ng ulo ng isang hero para maging monster. Lumabas na si Garo para gawin yun, at sa kabilang banda, naghahanap din si Saitama kay Garo at lumabas para hanapin siya. Magkikita kaya sila ngayon, o muli ba mawawala si Garo sa mga kamay ni Saitama? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Dito, matapos ang banta ng Monster Association, maraming tao ang natakot at handang sundin na ang mga monster. Iniisip nila na wala ng pag-asa para sa sangkatauhan, may mga tumututol naman, pero pag may nagsalita laban, hinuhuli agad ang taong iyon para ay sakripisyo. Doon pumapasok si Garo at inililigtas ang taong sinisikil. Seryoso, sino ba sa inyo ang akalaing sa pag-save ng sarili, isasakripisyo nyo ang iba? Nakakadismaya talaga na mabilis bumigay ang lipunan, parang wala nang saysay kung ako pa ang darating bilang isang malakas na monster. Hindi na madedepensahan ang tama. Sa balita, lumalabas din na dahil sa takot at kaguluhan, maraming tao ang nalululong sa pagnanakaw at krimen. Habang nag-iikot, may isang grupo ng mga lalaki na nang-iistorbo ng isang matandang lalaki. Sinabihan sila ng iba na tumigil, pero hindi sila nakinig. Dumating si Garo at pinagsabihan silang umalis. Pero isa sa mga lalaki naglabas ng kutsilyo at tinangkang takutin si Garo. Agad na sinira ni Garo ang kutsilyo at pinatalsik ang mga nang-aapi. Pumunta si Garo sa isang restaurant para kumain. Nang unang subo pa lang, ramdam na niya na grabe ang kagutuman niya, kaya umorder siya ng halos lahat ng nasa menu. Kumain siya ng kumain hanggang sa ma-satisfy. Samantala, nagbabayad naman si Saitama sa kabilang mesa, at naalala niyang wala siyang wallet. Biglang nagkabulabog siya, pawisan, at hindi niya matawag si Genos dahil masama pa rin ang kalagayan niyan. May announcement sa restaurant, may mahigpit na security, at hindi pinapayagang umalis ang mga customer nang hindi nagbabayad. May naka-assign ding former pro hero para magbantay. Doble pang nagpanik si Saitama, baka isipin nila na susuko siya kung sasabihin niya ang sitwasyon niya. Kaya lalong lumala ang kaba niya. Biglang dumating si Blizzard, matagal na niya hinahanap si Saitama.
Tinatanong ni Blizzard kung bakit bigla siyang nawala sa gitna ng usapan nila. Hinahanap mo ba yung Hero Hunter? Sabi niya, sige, tutulungan kita, pero kukunin ko ang 70% ng success fee ko. Napakaprangka ni Blizzard. Mabilis ka nang umakyat, nasa Class B ka na, rank 7. Pero kung maayos ang plano natin, maaaring maabot mo ang top 5 ng Class A, kailangan mo ako para dun. Wala ka pa sigurong ideya kung ano ang itsura ng tinutukoy mong target, hopeless ka talaga, kaya bibigyan kita ng impormasyon. Hindi masyado makaintindi si Saitama, pero may plano siya. In-order niya ang fries at ibibigay kay Blizzard para siya na ang magbayad ng bill. Pagkain ng isang fry ni Blizzard, natuwa si Saitama, kumita ang kanyang plano. Akala ni Blizzard natuwa si Saitama dahil nakikipag-cooperate siya. Biglang may isang customer na tumakas nang hindi nagbayad, at natakot si Saitama dahil hindi niya yun ginawa. Kaya mabilis na naisipan ni Saitama na habulin yung tumakas. Sinundan niya ito at pinilit si Blizzard na magbayad, nagulat si Blizzard dahil isa lang ang kinain niya. Isang fry lang, at siya pa ang pinipilit bayaran ang bill. Dito palang lumilitaw na ang tumakas si Garou pala yun, pero napagod siya agad dahil hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Iniisip niya na kailangan niyang magbalik ng ulo ng isang hero para makumpleto ang misyon, ibig sabihin, kung papatayin niya ang isang hero, magko-convert siya ng monster. Ano ba to? Anong klaseng loika yun? Habang naglalakad si Garou, may isang bata na inaatake ng iba pang mga bata. Siya yung parehong batang sinaklalahan ni Garou nung una, yung bata na pinili ni Garou noon na huwag siyang saktan. Pinasabog ni Garou ang mga nang-aapi at lumapit sa bata. Tinawag siya ng bata na matandang lalaki, kaya sinabi ni Garou na 18 pa lang siya at dapat na agad umuwi ang bata. Sabi niya na maaaring dumating ang mga monster anumang oras. Umiiyak ang bata at humihingi ng tawad kay Garou. Patawarin mo ako, hindi kita natulungan noon. Nakita ko na sinubukan kang patayin ng mga hero. Pero sigurado akong mali yun nila, kasi tinakpan mo ako mula sa bala noon at ngayon tinulungan mo rin ako. Naniniwala ako na ikaw ang tunay na champion ng hustisya. Pinatahimik ni Garou ang bata at di naglaon, bumalik si Saitama sa lugar. Paano mo nagawa yun, takas ng walang bayad? Perfect timing mo talaga. Dahil dun, papayag na ako sa'yo ngayon. Natigilan si Garou, hindi niya maintindihan kung paano may hero na iiwan siyang hindi inaalam ang krimen niya. Kaya tinanong niya ang pangalan ng hero, at nag-aatubiling sinabi ni Saitama ang pangalan niya. Tahimik si Garou dahil hindi pa niya narinig yun, at wala rin sa mga hero books ang pangalan ni Saitama. Kung bibigyan nga ako ng simpatiya dahil sa mga monster at kahinaan ng mga tao, wala nang saysay ang pag-iral ko. Kaya dapat patayin ko ang hero na to para maging monster ako. Pumasok ang labanan, umatake si Garou kay Saitama, pero isang suntok lang ni Saitama. Na-knockout si Garou. Nagtataka si Saitama, kung malalaman ng iba ang tunay niyang katauhan, ano kaya ang mangyayari? Tinanong niya ang bata kung kilala niya ang hero, pero tumanggi ang bata, kaya nalito si Saitama. Tiningnan niya ang hero book, wala nga ang pangalan niya roon. Malungkot, umalis si Saitama. Bumangon ang bata at inaalalayan si Garou. Habang unti-unting bumabalik ang malay ni Garou, sinasabi ng bata na tumakas ang hero, hindi makapaniwala si Garou na natalo siya. Dumadating naman ang mga monster na iniiwan ni Garou dati. Tiningnan nila ang kondisyon ni Garou at napagpasyahan na hindi pa siya karapat-dapat maging monster. Sinabi ni Garou sa bata na umuwi na siya, at natakot ng todo ang bata. Ano ba ginagawa ng Monster Association dito? Ito ang King the Reaper, na maraming batang dinukot noon, nagsigaw ang bata ng takot. Sinabi ni Garou, manahimik ka at umalis, habang lumalapit ang mga monster. Dumating si Phoenix Man at bakit niya pinapadala ang King the Reaper at ang Insect God para bantayan si Garou, kung alam naman niyang hindi sumusunod sa orders ang mga yan at pwede ring patayin si Garou. Sabi ni Phoenix Man, pinadala ko sila para palakasin si Garou. Trial to para sa kanya, sisirain muna namin ang katawan at isip niya, saka namin titingnan kung paano siya magko-convert. Tinanong ni Phoenix Man kung ano plano ni Garou, pero nagtatanong din si Garou pabalik, alam mo ba kung saan nanggaling si Lord Orochi? Wala raw alam si Phoenix Man. Sinabi niya na ang Lord Orochi dati ay isang ordinaryong tao na dumaan sa countless failures at sacrifices bago naging ganung anyo, kaya siya ang naging Monster King,
at si Phoenix Man ang lumikha niya. Kung maayos ang training kay Garo, maaari raw siyang maging pangalawang Lord Orochi, at tanging si Phoenix Man lang daw ang may alam kung paano gawin yun. Sinabi rin ni Phoenix Man na sinabihan niya ang Insect God na kontrolin si King the Reaper kung magwala ito, pero kung mamatay si Garo, tatanggapin nila at hihintayin ang susunod na specimen. Samantala, hinahabol ni Zombie Man ang House of Evolution, sinusundan niya ang gorilla monster na lumabas noon. Dumarating ang iba pang monsters na susubok sa kakayahan ni Garo. Gusto nilang makita kung karapat-dapat ba siyang sumali sa Monster Association. Papasok si Garo sa laban, handang patunayan, o kaya'y mapatunayang baliw lang na nagpapanggap na monster. Ngayon, ipakita mo, Garo, isang tunay na monster ba ka, o isang baliw na nag-a-acting lang? Ang sabi nila, para sa kanila, ang monster ay yaong tuluyang tumalikod sa pagiging tao at tuluyang lumaban sa mundo ng mga tao. Pero nakita nila si Garo tumutulong sa batang yon, hindi nila tinatanggap yun. Kung gusto mong sumali, patayin mo ang bata at patunayan ang iyong loyalty. Nakikita nilang hindi pa siya tuluyang tumalikod sa pagkatao, hindi kailangan ng half-monsters, gumagawa sila ng organisasyon para sirain ang lipunan ng tao at sakupin ito. Kaya wala daw lugar para kay Garo dito, natatalo pa siya sa isang simpleng hero. Sinabihan ni Garo ang bata na umalis, pero takot na takot ang bata at hindi makagalaw. Sinabi ni Garo na walang sasagip sa kanya, kailangan niyang bumangon mag-isa. Kailangan niyang maging mas malakas. Kaya tumayo agad ang bata. Pero biglang umatake si King the Reaper sa kanya. Agad itong pinigilan ni Garo gamit ang kanyang teknik, at pagkatapos ay hinawakan niya ito at itinapon palayo. Pero nakatayo ulit ang halimaw. Kaya sinabi ni Garo sa bata na tumakbo na siya agad. Dahil doon, tumakbo nga ang bata, at nagpa siya ang mga halimaw na patayin si Garo. Dahil kung hindi pa niya kayang patayin ang isang bata, wala siyang karapatang tawaging halimaw. Sabay-sabay nilang inatake si Garo. Samantala, si Zombie Man ay patuloy na naghahanap sa House of Evolution, hanggang sa makapunta siya sa isang lugar. Sabi niya, sa wakas, natagpuan ko rin ang mga kalaban kong nagbago sa kapalaran ko. Isa itong kasuklam-suklam na organisasyon na gustong wasakin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Pero ngayon, nandito na ako. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan, sabay sabing, labas. Alam kong konektado kayo sa House of Evolution. Sabay tutok ng baril. Ngunit laking gulat niya nang makita si Armored Gorilla, na nagsabing, matagal nang wasak ang House of Evolution. Napahinto si Zombie Man, hindi siya makapaniwala. Lahat ng taon ng paghahanap niya, nasayang lang pala. Sa nakaraang episode, nakita natin si Zombie Man habang hinahanap niya ang House of Evolution. Pero nalaman niyang matagal na pala itong sarado. Doon, nakasalubong niya si Dr. Genos, at dito natin nalaman na si Zombie Man mismo ay isa sa mga eksperimento ni Genos. Siya lang ang nagtagumpay sa immortality experiment ng doktor. Pero pagkatapos noon, sinira niya ang laboratorio at tumakas. Mula noon, 10 taon na ang lumipas, at ngayon isa na siyang hero. Galit na galit si Zombie Man habang hinugot niya ang kanyang palakol. Sabay tanong, bakit mo isinara ang House of Evolution? Sabi naman ni Dr. Genos, kahit ilang ulit pa siyang patayin, kaya niya itong buhayin muli dahil siya mismo ang may kontrol sa eksperimento. Pero ipinaliwanag niya na itinigil na niya ang lahat ng kanyang research, dahil nakakita siya ng isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa lahat ng kanyang eksperimento. At iyon ay si Saitama. Ayon kay Genos, ang bawat nilalang ay may limiter, isang hangganan na nagkokontrol sa pagtaas ng kanyang lakas. Kapag nalampasan ito, nagiging isang halimaw na walang isip. Kaya nilagyan ng Diyos ang bawat nilalang ng limiter, at wala raw sinumang makakalampas dito. Kasabay nito, ipinakita si Garo, na nakikipaglaban kina King Reaper at Insect God. Grabe ang animation sa laban na to. Parehong malakas ang kalaban, at tinapon ni Insect God si Garo sa mga cable ng kuryente kaya nakuryente siya ng malala. Pero bumangon pa rin si Garo at sumugod muli. Bumalik tayo kay Genos. Ang tawag doon ay limiter, paliwanag niya. Pero iba siya, pinilit niyang lampasan ang sarili niyang limit hanggang sa tuluyang mabasag ito. Dahil dito, naging sobrang lakas si Saitama. Tinanong ni Zombie Man, wala bang kapalit ang pagtanggal ng limiter? Sabi ni Genos, meron. Malaki ang presyo na binayaran niya, naging kalbo siya at pakiramdam niya ay laging mag-isa.
Naalala pa ni Genos nang talunin ni Saitama ang pinakamalakas na halimaw ng kanyang laboratorio sa isang suntok lang. Pero walang kahit katiting na saya sa mukha niya. Hindi kumbinsido si Zombie Man. Sabi niya, marami na siyang nakitang halimaw na may kapangyarihang lampas sa limit, pero ipinaliwanag ni Genos. Hindi yon dahil tinanggal nila ang limiter. Maraming paraan para maging halimaw, mula sa polusyon, eksperimento, o mutation, pero iba yon sa pagtanggal ng limiter. Sila ay simpleng mga nilalang na ibang species na talaga. Dagdag pa niya, ang mga hero, malalakas din. Pero ipinanganak silang may talento o dumaan sa kakaibang paraan para maging malakas. Ngunit siya, si Saitama, isang ordinaryong tao lang. Walang espesyal sa kanya, pero dahil sa matinding pagsasanay at determinasyon. Nabali niya ang sariling limit at naging walang katapat na makapangyarihan. Dahil dito, isinuko ko na ang lahat ng aking eksperimento. Sinabi pa ni Genos, isa siyang tunay na hero. Balang araw, makikilala mo rin siya. Tinanong ni Zombie Man, kung ganun, bakit ka naman nagtayo ng tindahan ng octopus? Ngumiti si Genos at sagot niya, gumawa ko ng mga octopus na kayang mag-regenerate agad kahit maputol ang tentacle, kaya naisip kong magtayo na lang ng octopus restaurant. Samantala, si Garo ay determined na talunin sina Insect God at Reaper. Sabi niya, hindi naman kayo kasing lakas ni Silver Fang. Pero sagot ni Insect God, hindi ko akalaing kaya ng tao na maging ganito kalakas. Sabay sabi ni Reaper, kanina nilalaro ka lang namin. Ngayon palang nagsisimula ang totoong laban. Sagot ni Garo, alam ko na ang bawat galaw nyo. Hindi nyo na ako matatamaan. Pero biglang nakita niyang nahuli ni Jellyfish, isang putik na halimaw, si Tareo. Ang halimaw na ito ay dating tinalo ni Go. Sumigaw si Garo, wala siyang kinalaman dito. Pero habang abala siya, biglang umatake si Reaper sa likod. Sunod naman si Insect God, tumama ng malakas na suntok, at si Reaper ay paulit-ulit siyang hinihiwa. Sinaway siya ni Insect God. Sabi ng utos, huwag siyang patayin. Sagot ni Reaper, sana sinabi mo agad, patay na yata siya? Pagkatapos, dinala nilang tatlo si Tareo at umalis. Sa kabilang banda, si Genos ay nakatingin kay King na abala sa paglalaro ng video game. At syempre, panalo na naman si King. Sabi ni Genos, hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya yun nagagawa. Siguro kailangan ko pang lumakas tulad ni na Master Saitama at King. Ngumiti si King, matagal na ring wala si Saitama. Baka nasa gitna ng laban o nadiskubre na ang hideout ng mga halimaw. Sabi ni Genos, kung totoo yan, tiyak na wasak ang buong lugar pagbalik niya. Sagot ni King, sana lang hindi siya na-trap sa kung anong patibong. Biglang dumating si Saitama, at sabi niya, grabe, may malaking problema. Nagulat ang lahat, ano, nakita mo na ba si Hero Hunter? Pero sagot ni Saitama, ha, nandito pa rin pala kayo? Sabay tingin kina King at sa dalawang matanda. Tinanong ni Genos, Master, kaninong dugo yan sa katawan mo? Sabi ni Saitama, nadaanan ko lang yung isang halimaw kanina. Walang big deal yun. Pero may mas malala pa. Nagkatinginan silang lahat, halatang kabado. Bakit? Anong nangyari? Ngumiti si Saitama at sabi, nawala yung wallet ko, may 3,500 yen pa naman yun. Napahinto ang lahat. Akala nila, may halimaw na namang nilipol ni Saitama, pero pera lang pala ang nawala. Nakakain ako ng libre sa isang resto at nakatakas pa. Pero sa pagmamadali kong habulin yung tumakas, naiwan ko pala yung pechay sa loob ng restaurant. Biglang dumating si Fubuki, dala-dala niya yung pechay na nakalimutan ni Saitama. Sabi ni Saitama, gusto raw niyang kumain ng hotpot ngayong araw, at hindi daw kompleto yun kung walang pechay. Pero galit si Fubuki kay Saitama, kasi nung nakaraan, iniwan siya nitong magbayad ng bill at ngayon, hindi na naman siya pinakinggan. Habang nag-aaway sila, iniisip ni Genos kung bakit ba palaging dumadalaw si Fubuki sa kanila. Gusto rin ba niyang maging estudyante ni Master Saitama? Tanong niya sa isip. Biglang nag-warning ang system ni Genos, may isang bagay na papalapit ng napakabilis. Pero hindi pa handa si Genos makipaglaban. Parehong sugatan din yung dalawang matanda. Si Fubuki naman, hindi niya kayang kalabanin ng halimaw na may demon level o mas mataas pa. Si Saitama naman, wala sa kondisyon dahil nawalan siya ng wallet. Iisa lang ang natitirang pwedeng lumaban, si King. Sabi ni Genos, King, may kalaban sa labas ng pinto. Ikaw na bahala sa kanya.
Nanlaki ang mata ni King at pinagpawisan agad. Pilit pa siyang itinulak ni Genos palabas at isinara ang pinto. Ilang saglit pa, bumukas ulit ang pinto, sabi ni King, hindi to halimaw, may dumalaw lang. Isa palang Dr. Casino, ang siyentistang tumulong kay Genos. Dumating siya dahil na-receive niya ang distress signal ni Genos. First time din niyang makilala si Saitama. Paglapit niya, sabi ni Saitama, tanggalin mo muna sapatos mo bago pumasok. Ikinwento ni Casino na dati siyang mechanical engineer, pero ngayon, kasama na siya ni Genos sa mga mission. Habang nagsasalita pa si Casino, sumabat si Saitama. Kaya ka pala nandito, kukunin mo na si Genos. Ang dami na kasi natin dito, kaya bilisan mo nang magpaalam. Ngunit sabi ni Casino, hindi ako pumunta dito nang walang dalang regalo. Pagkabukas ng dala niya, isang mamahaling karne. Napangiti si Saitama at tuwang-tuwa. Sabi niya, pwede kang bumisita kahit kailan gusto mo. Napaisip tuloy si Fubuki, ganun lang kadali patabain tong kalbong to. Ako, ilang beses ko nang sinubukan isali siya sa grupo ko. Sabi ni Saitama, isasama ko tong karne sa hotpot mamaya. Pero kayo, umuwi na. Akala nyo ba dito dormitoryo? Samantala, sa hideout ng Monster Association, nag-uusap sina Reaper at Insect Garo. Sabi nila, bumagsak daw si Garo sa kanilang test kaya napilitan silang patayin siya. Tinanong ni Garo, sigurado ba kayong patay na siya? Sabi ni Reaper, hindi ko man na-double check, pero sigurado akong wala na siya. Kasama nilang dinukot yung batang nakakita sa kanila, si Tareo. Isinara nila sa kulungan kung saan may isa pang batang nandoon, si Wag-ama, anak ng isang mayamang tao na hinahanap ng mga hero. Kumpiyansa si Wag-ama na darating agad ang mga hero para iligtas siya. Pero sabi ng halimaw na parang jellyfish, walang mangyayaring ganon. Sagutan si Wag-ama, hindi mo kilala ang mga S-class hero. Malakas sila, kahit si Metalbat lang, kaya kang pabagsakin. At nandoon pa sina Tornado, Blast, at syempre si King. Sumagot si Jellyfish, ang Monster Association ay ginawa para durugin ang mga hero. Mas malakas kami. Ang mga top monsters namin ay may threat level dragon, parang mga Diyos. Kahit si King, walang laban sa kanila. Sa kabilang banda, makikita natin si Garo, buhay pa pala. Kung nagustuhan mo tong compressed recap ng One Punch Man Season 3 Episodes 1 hanggang 3, i-like mo na tong video, i-share mo sa mga ka-anime mo. At mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang mga susunod na epic recaps. At kung gusto mong mag-binge watch pa ng solid na anime recaps, check mo lang ang playlist sa description o sa channel homepage. Siguradong may mga kwentong papasabugin ang utak mo. Kaya huwag na magpahuli. Click mo na ang next video at sabay-sabay nating balik-tanawin ang mundo ng mga paborito nating anime.